Nakapag-LU na ba ang lahat? Kung hindi pa, ito na ang sign. Babalikan natin ang tinaguriang surfing capital of the Northern Philippines. Susubukan ng mga bagong nature spots. Titikman ang paboritong Pinoy dishes with a twist. At kikilalanin ang ilan na piniling dito na manirahan for good. Pwede palang mabuhay na hindi nagmamadali. Kasi sa edad, lahat tayo nagmamadali. Tara na't sumabay sa alon ng La Union. ...277 kilometers from Manila, mararating ang bayan ng San Juan sa La Union. At dahil nagutom kami sa biyahe, first stop, ang pambatong ulam ng Ilocos Region, ang dinakdakan. Pero kumpara sa nakasanayang dinakdakan na may maskara ng baboy at lamang loob, tiempo, atay at suka lang ang ginagamit ng ingredients na mag-asawang Joan at Celso. Pero ang simpleng ulam, binigyan ng ibang atake ni Joan. Time to make some dinakdakan pizza. Subukan nga. Ow! Pizzaiolo ba yarn? Tatlong klase ng cheese ang nilalagay nila sa kanilang pizza. Yan, kasi meron na siyang onion. Kasi usually, di ba, pagka pizza, may onion talaga. Opo. So, ito, it's different. Yeah. Bell pepper. Instant na bell pepper, yung na lang, siling haba. Yes. Kaya kung kayo'y mahilig sa cheesy, meaty, and spicy pizza, di dapat palampasin ang dinakdakan pizza. So ito po yung dadalhin natin sa ating, I Sa guess, sa beach. Yes. Under the tent. Yes. Mas masarap kumain pagka medyo fresh ang hangin. Pati magandang view. Oo, maganda. Although medyo tempted na akong kainin Kainin. to dahil bagong luto eh. Pero I guess, punta muna tayo sa beach, no? Okay. Yes. Alright. Dahil nakatira sina Joan malapit sa dagat, naging paboritong family bonding nila ang magtayo ng tent at mag-chill sa beach. Natutuwa ako sa tent nyo, talagang kawayan yung gamit-gamit nyo. No? Oo, kasi talaga before bata pa kami, this is our tradition na pag pumapasyal kami dito sa beach. Ito, actually, we really miss doing this eh. Oo. So teka nga ba, di ba parang na-mention nyo na hindi talaga kayo tiga dito? Hindi talaga. Pero tiga saan ka talaga? Ako, lumaki ako sa QC. Manila. Quezon City. So, Yes. Metro Manila talaga. Oo. Bakit kayo lumipat dito sa La Union? Sa La Union, actually, siguro nasawa na rin ako dun sa busy life ng Metro Manila. So, ang namin talaga, before, na-assign kasi ako sa Clark. Okay. So, nagkaroon na ako ng North idea. Norte talaga. Oo, sabi ko parang mas magandang mag-work sa sa province. Low So, cost of living. yes, malapit ka sa gano'n, beach. malapit sa nature, ganyan. So, nagpaalam na ako sa mama ko na sabi ko mag-move na ako ng Clark. Sabi ko gano'n sa kanya. Pero sabi niya gano'n, bakit mag-move ka ng Clark? Bakit hindi ka na lang umuwi ng La Union? Anong gagawin ko sa La Union? Correct. Diba? So talagang wala akong idea what to do here. It's really a blessing na na-convert namin yung family house namin na transient. 2017 nang magdesisyon ang mag-asawa na dito na mag-migrate sa La Union. Sobrang blessing kasi gumaan din yung buhay namin. Although, syempre, you still have to work hard here. Kasi if you will just sit down and do nothing, walang mangyayari sa'yo. Kailangan madiskarte ka. Ito naman, saan nyo napulot ito? Oo, after 12 years. Another blessing. Another blessing. Wow. Yes, Wow. 12 years gap. 12-year age gap. Oo. Answered prayer yan kasi talaga siya, pinagpe-pray niya na magkaroon kami ng baby. Naging nahilig ka na ba sa beach? Or hindi ka pa nagsasawa sa beach? Surfing. Nag-ano na din siya, yung sa waterfalls. Ah, Grabe, hindi yan, hindi siya natatakot. Sila Ako, takot ako sa waterfalls siya. Hindi. Sila natatakot talaga. Ako, basta. Basta game, basta fight. Isa na rin sa mga tinangayang puso papuntang La Union ang 35-year-old na si Christine, ang dating nasa loob ng opisina. Sa dagat na lagi makikita ngayon. Before, yung La Union, place talaga siya for yung quick weekend getaway. Pero na mag-lockdown dahil sa pandemic, dito na niya sa LU piniling manirahan. Actually, yung una kong plan was
parang magbakasyon lang, and then hindi na ako bumalik. Then now, I've been living here for more than 2 years. Mula noon, naging bahagi na ng buhay ni Christine ang surfing. Bandang 2015, sinubukan kong matuto mag-surf, and dito ako sa La Union na nagsimula mag-aral mag-surfing. Pero bukod sa surfing, may isa pang dahilan kung bakit napamahal kay Christine ang LU. It was a New Year party, and then dun ko siya nakilala nung hindi pa ako nakakahanap ng bahay. Dahil ang isa pang malapit sa puso niya, dito rin daw niya natagpuan. Handa na ba kayo ma-fall? Babalikin natin yan mamaya. Pagkatapos ng intense surfing, saan nga ba masarap pumunta ang mga biyero? Ang dating warehouse na ito, kinonvert para maging isang big house at coffee shop na naging go-to spot ng mga lokal at turista. So, syempre part of the LU vibe is besides surfing, you want to do post-surf activities. And apparently, some surfers would want to just like, chill. And they would order their post-surf coffee. Now, pagkain or pastries that actually go well with coffee. We have our signature cruffins. Okay. Cruffins, that's what you call it. Yes, so it's a cross between a croissant and a muffin. Muffin. There you go. Okay. So right in front of you we have, this one is ruby chocolate Okay. with coconut cream. I gotta say, kind of reminds me of the cronut. Remember, sumigat yes. yung cronut a few years back? Yes. Pero hindi siya fried eh. The cronut kasi di ba you want the flakiness of the croissant, pero at the same time, you want the crunch. Yes. That's why kailangan nilang i-deep fry, right? But this one, at least hindi na deep fried, and it's still crunchy. Wait. That's natural chocolate? Yes, it is. Surprisingly. Kasi you think na parang, You think it's a mix like you think it's like, white chocolate with right, something. and with coloring, No, yeah. but it's not. No, it's not. Ruby chocolate, noted. So this one is kind of new. We just released it early this year. Okay. We call it the Apple Tower. So it's kind of like an apple pie, but then the pie itself is a croissant base as well. Gotcha. So, cinnamon apple inside, some walnuts, and then you can top it off with some ice cream. This one we have from a local producer. They make Coconut ice cream. plant-based Plant-based? ice cream. So Okay. this one is coconut vanilla. Okay. Of course, croissant came from France. And the Apple Tower also. Yeah. Apple pie. So it's like a apple pie la mode type, Yes. no? Coconut ice cream. I will have to buy for pasalubong. Oh, we Thank do you, have brother. a few more. Yeah. I will definitely buy. Meron din silang iba pang flavor ng kanilang cruffins na pwede niyong iuwi bilang pasalubong. O diba? Ang sweet nyo yan. Pero kung ang hanap yung food trip eh, busog kung busog, bakit hindi subukan ng overload, putok-batok dishes sa kainang ito? Casket? Flatline? May rest in Paris. Ilan lang yan sa kanilang deadly, masarap na po tayo dito. Kaya ganun yung pangalan ng mga food namin para naman kahit papano, matakot sila sa kung anong kakainin nila. Yan. Dala nyo ba ang inyong maintenance meds? Oops! Teka lang. Normal ka ba? Oo naman. Siyempre, kailangan. Mahirap na, pre, sa panahon ngayon. Bakit ba, ha? Kailangan sigurado tayo. Kamay! 1:30:72. Pinagod niyo ako eh. Galing ako sa shoot eh. Oh my God. Teka muna. Eh, ako kinuhanan mo, ikaw di ka kukuhanan. Subukan natin. Normal ako, pre. Normal na ano? Normal! Na ano? Sayang. Hay nako, bago pa ako ma-high blood sa inyo, lantakan nyo na yan.
Kung may pambara, syempre dapat may panulak. Kung ikaw naman ang klase ng biyahero na di mahilig sa surfing at gusto lang ng nature tripping, pwedeng pasyalan ang islang ito sa La Union. Ang pagtawid sa isla pa lang, experience na. For only 20 pesos, 1 tusawang libot at tampisaw na. O di ba? Gusto niyo yarn? Dahil sa paglago ng mga nakapalibot dito na bantigi plants, malamiz na rin ang papunta sa mga lagoon. Kilala ang imuki sa tatlo nitong lagoon na hinango ang pangalan sa mga maselang bahagi ng katawan ng tao na kahawig raw nito. Nariyan ang bimuto na ari ng lalaki, imubit o puwet, at ang imuki na ari naman ng babae. Now, kung may banana boat dati sa Boracay, ang sumisikat ngayon, actually hindi lang sa Boracay, ay ang mga crystal kayaks. Mga kayaks made out of plastic kung saan hindi ka lang nagkakayak, na-enjoy mo yung scenery, na-enjoy mo rin yung nakikita mo underwater. Let's do it! Mas mabilis ang laban na labang bongga para sa laban na labang aura shots! Bisitahin naman natin ang kanilang Sea Garden Biheros. Dito sa Sea Garden, ano po yung pwede mangyari? Meron po tayong seaweed, sea origin, at saka sea cucumber. Na pwede lang i-harvest? Yes, sir. You experience it for an hour. An hour. Pero ito po ba parang pick and pay? Yes, sir. Pick and pay. Okay. So pwede silang bumaba din, pwede silang mag-harvest, Yes. or pwede rin sabihin natin ayaw nila mabasa, pwede mag-order na lang sila mula Opo, sa... yes, sir, yes. Malaking bagay para sa mga mangingisda at eco guide tulad ni Mang Francisco ang pagdayo ng mga turista rito. So hindi na okay yung gumagamit ng gloves? Hindi na. Kasi ito hindi naman nakakatinik pagka hindi mo lang pinipisil. Oo. Pag pipisilin mo, Pagka pinipisil mo, siyempre babaon yung tinik. pati pati nga ng kamay. Oo. Oh, no, wala namang kalyo, no? Wala. Parang ganyan ako. Try niyo Hindi, po. pwede mo hawakan. Try mo. Ayan lang, oh. Oo. O kasi yung mga sea urchin na nakikita namin sa dagat, yung itim na, tapos yung sobrang... Iba yun. Iba Yung po yun. tayong yun. Kinakain din po yun. Yes, sir. Kinakain din yun. Pag fresh pong kainin yan. Ayan! Ayan, hindi na po pwedeng hawakan yan. Wag na siya. Pati hindi na, bawal po kapakan. Yes, sir. Ihian mo yan. Yan. Ayun, Pero oh. huwag pwede matanggal ang tinik nito. Hindi na po pwede. Pwede po. Pwedeng tagalin natin. Pero kainin na natin sila. Lalagay lang sa fish net. Makakalbo na yan. Question po, Tay. Pwede ko bang gawin yan sa bangus para lang matanggal yung tinik? Sir, no. Oh! Yan na po. Tanggal na. Yung yellow, pinakain yan. Hindi na nakakatinik yan, sir. Hindi na po. Maalat. Galing nga sa dagat. Unti-unti nating nadidiskubre ang mga dahilan kung bakit piniling manirahan sa La Union ng mga nakilala natin. Pero kung hindi pa kayo ready sa ganong commitment, pwede naman ang mabilisang bakasyon biheros. Basically, we have 3 types of rooms. Okay. We also cater to long-term guests. Okay. Like long term, like how many? Like a month. Months? Okay. Or 2 weeks. Month or, okay. Yeah. Okay. For, some people who work from home, they can work from here. We have bunk bed rooms. So this is for sharing. Okay. If for solo travelers. We have common bathroom in each floor. We have 4. Actually, the ratio is 1:1. 1 room, 1 bathroom. For big groups or family, we have this room. Oh, this is bigger. Oh, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 beds. Yeah. And you can wave check every morning. Nice. Meron ding common areas at kitchen na for sharing kada floor. Breathtaking din ang 360-degree view ng Urbistondo. Wow!
to Imuki Island, Bieros. Titikman naman natin ngayon ang na-harvest nating seaweeds. Kasi familiar ako sa lato, di ba? Yes, Lato, yes, yes. parang yung sa Guso ito, guso. Guso ang tawag Yes, dito. guso. Sa Bisaya, guso. So ito yung kinakain ng mga, kasi mas kumakain yung locals nito kaysa sa mga turista, ganun Yes, ba? yes, yes. So we introduce them yung ganyan, sir. Mas maraming kumakain sa mga lokal kaysa sa mga turista. Dahil hindi pa nila alam kung Alam paano mo, kainin. yes, yes. Totoo yun. So paano po kainin ito? Ang gawa nito, pwedeng sweet pickles. Ganon. Parang atsara. Oo, Yes. parang atsara. Oo. So, Tapos pwede mo rin ito kung gusto mong hindi matamis, yung kamatis sibuyas lang, ilalaga mo ng kaunti ito okay. para lumambot siya. Okay. Bago mo balnawan ng fresh water, Okay. bago lalagyan ng ricado. Ganon. Salad. Salad. Pwede sa yung sa Ilocano, yung dinengdeng. 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 Ganyan din, Oo. sir. Ay, sa Tagalog ng pinader. Pinader. Oo. Ay, hindi ka yung dinengdeng, yung dingding. Tapos Dingding. sa Tagalog, pinader. At nakahanap na nga ako ng katapat. I like it, kuya. I like it. One more. Ding-ding, pader. Oo. Ding-ding, pinader. Pagdating sa must-try kainan dito sa LU, hindi dapat palampasin ang kilala ngayon bilang LU's favorite fried chicken. Pero bakit nga ba ito pinangalanang sabong? We couldn't think of a name fit for fried chicken. We initially wanted an Ilocano name because we're here in La Union, di ba? But we were like, okay, sige, let's call it sabong na lang. Because the idea behind sabong is it's supposed to be a clash of different fried chicken. Hindi raw ordinaryong fried chicken ang mga ito dahil merong flavor na Szechuan style mula sa China. Pwede rin matikman ang Mashuyo Korean Soy at ang LU Original Chicken. Pero ang isang kakaibang flavor dito, crowd favorite daw. Guess kung anong klaseng fried chicken ito sa dinami-daming fried chicken sa menu. Okay. Lasang-lasa. Bagoong. Tama? Actually, it works, ah. Sa totoo lang, dati hindi ako makain ng bagoong. Pero parang nasasanay na ako. Sakto, kasama ng mangga. Bagay sa bagoong. Ang galing talaga ni ate. Presenting Honey Bagoong Chicken. Ito ang kanilang deconstructed kare-kare all in one dish. Honey Bagoong glaze served with kare-kare dipping sauce at smoked eggplant salsa. Sa paninirahan sa La Union, marami raw napagtanto ang dating office worker sa Manila na si Christine. Pwede palang mabuhay na hindi nagmamadali. Kasi sa syudad, lahat tayo nagmamadali. Mas nakikilala ko yung sarili ko, kung sino ako as Christine. Mas natutunan ko kung ano talaga yung gusto ko, anong klaseng buhay yung gusto ko. Pero bukod sa mga natutunan ni Christine sa kanyang sarili, may isa pang dahilan kung bakit napamahal sa kanya ang LU. Dahil dito rin niya nahanap ang kanyang the one. It was a New Year party and then dun ko siya nakilala. Nung hindi pa ako nakakahanap ng bahay, nagsistay ako sa isang long-term na Airbnb space. So yung mga housemates ko doon, kakilala siya. And then nung New Year, nung nagsalo-salo, pumunta siya doon. So doon ko siya nakilala. Hanggang sa tuluyang na-fall sina Christine at Sergey sa isa't isa. Siyempre pa, ang paboritong bonding nila, ang surfing. It's ironic na banyaga siya, pero parang mas siya pa yung lokal dito kumpara sa akin. Dahil naunahan niya ako ng 4 na taon. Tulad ni Christine, laking syudad din sa Russia si Sergey. Sa La Union, pareho nilang mas nakilala ang kanilang mga sarili. Pareho din nilang natagpuan dito ang kanilang magiging companion for life. Hindi reason na lilipat ka ng La Union para maging masaya. Actually, yung happiness ay nahanap siya sa sarili
kahit saan naman. It just so happens na I found it here. Ang dami lumipat from Metro Manila to La Union. I guess it's just so natural for someone na nakukulob, sa hustle and bustle ng Metro Manila at during the pandemic dahil nga nagkaroon ng lockdown, na gustong makahanap ng, fresher air or bigger space. I guess in totality, parang gets mo kung bakit ang daming lumipat dito sa La Union, because I think the common denominator is everyone just wants to progress. Everyone wants to evolve into something better.